Hi guys! Welcome back to myself. I'm Daisy Cherd. Ayan. Good morning. Bonjour. Kamebetsu. Ayan. Nagbabalik po tayo. Ngayon ay April 11. And for today's video, ayan, i-share ko sa inyo yung mga bagay na dapat dalhin dito sa Canada. Pero, base lang po yun sa experience ko. So, disclaimer tayo dyan. Hindi po tayo expert. And i-share ko lang din yung mga naging needy nitong mga things na ito na hindi ko nadala, na baka kailangan nyo ring dalhin sa pagpunta nyo dito sa Canada. August last year 2023 nung nag-apply kami ng visa application namin. And September last year ay nag-biometrics nga kami. After ng biometrics, ayan, passport request na kami. And after that is visa stamping na siya. And also that month ay nag-book na agad kami ng ticket at February sabi niya napili naming flight date. And ayan, finally we're here. Ayan guys, bali yun yung ating intro. So nilalagay ko yun kapag ang content natin is medyo tutorial or sharing the experience, no, base sa experience ko. O bali ngayon ay nasa 2 months na kami dito sa Canada. Ay, hindi pa rin siya panaginip. Totoo pa rin to. Okay, totoo siya. Thank you, Lord. So, unang-una, para sa akin, ang unang dapat dalhin natin ay syempre, si Lord, yeah, to glorify Him. And syempre, si Mama Mary, the Holy Rosary. So, ito yung una ko nilagay sa bag ko, nung na-approve pa lang, nilagay ko na siya sa bag ko. sa bag ko. Sa maleta ko, nilagay ko na siya. This is my power of strength, spiritual vitamins, spiritual message. Iba kasi yung lakas na galing sa itaas. Diba? Thank you, Lord. And then, number 2, pangalawa, dinala ko ay, charan, by Jessie, Diatab. Ito, ubos na Lagundi. Ubos ko na. And tapos, merong New Zep. So, ayan, dapat dala nyo yun. So, advice ko lang dalhin nyo kasi itong Biogesic, mapapansin nyo, ayan, bawas na siya. Isang banig to eh. Isang banig to. Tapos, meron pa kay nanay, humingi pa nga ako. Kasi, nung nagpunta kami ng Lake Abraham, grabe yung lamig doon, be. Parang pumapasok yung sa kaluluwa mo, sobrang lamig. Kahit naka-winter jacket. Doon, nung pag-uwi namin, pagpunta namin sa Canmore, doon nag-stay. Doon nag-start na, nagbara-bara na yung nose ko. So, nag-runny nose na siya. Tapos, for 2 weeks. Excuse me sa mga kumakain. Almost, siguro naubos ko na yung tissue ni ate dito. Ko. Grabe, ganun siya yun. Siyempre, medyo nagkasinat ako. Kasi uminom din ako nito. Tapos, medyo naubos na nga. Akala ko naubos. So, uminom na rin ako ng Advil. Pwede kayo magdalhin pala nito kasi nga, wala nito dito. Hindi siya nabibili dito. Ang meron lang dito is yung katapat nito na value is yung Advil. Pero syempre, iba pa rin yung nakasanayan natin sa Pilipinas. Ito kasi pwede mo siyang inumin kahit walang laman yung tiyan mo. Diba? O, pwede siya sa buntis, sa bata. So, safe siya. Parang nasanay na yung system natin na Biogesic yung dala na. Syempre, tapos, ito, Lagundi. Kasi nagkaroon din ng medyo sa leeg natin. Parang makati siya. Naubos ko agad yung Lagundi. Bali, nagdala ako ng isang banig nito. Tapos ito hiningi ko na to kay nanay. Meron din pala siyang dala. Ayun, naubos. Ganon talaga yung, kasi nung dumating kami dito is February, yung kasagsagan ba ng snow. So talagang malamig. So hindi mo alam kung ano yung magiging reaction ng katawan mo. So you better have this. Lagundi. Naman ay Loperamide Diatab. Ito ay kinailangan ko nung aming flight day. Kasi kinakabahan talaga ako nung flight day namin eh. Hindi ko talaga
di talaga mag-sink in sa akin na talaga bang papunta na kami ng Canada. Pag ganun, usually kinakabahan ako. Umaano yung tiyan ko. So, kailangan ko ng diet hub. So, kung kailangan nyo rin po nito, magdala na po kayo. So far, isa pa lang yung nagamit ko. Ayan. Effective naman. So, hindi naman ako sa aeroplano. Okay naman. Carry naman. Tapos next, you must bring this lip tint or lip balm. Importante to guys kasi kami nung umalis kami, di pa namin to alam. So, pagdating ng Japan, medyo malamig na. Tapos nag-connecting flight kami puntang Vancouver. Mas malamig na. So, doon pa lang, talagang mararamdaman mo na yung pagbabago ng skin mo. Yung reaction ng skin mo, ng face mo, at ng lips mo. Kasi pag wala ka nito, magbabakbak siya. So, pwede siya magsugat pag nagbakbak siya. So, to prevent that, kailangan mo gumamit ng lip balm or lip tint para ma-moisturize yung ating lips. So ito walang kulay siya, no? Ganun lang yan. Tapos, ito meron. Ito pwede naman siya. May konting kulay naman para, syempre, maganda pa rin yung aura, diba? Ito kay ate, ito bigay ito ni ate. Tapos, ayun, moisturizer. Dito, ang moisturizer is a must. Pag hindi ka gumamit nito, magdadry yung balat mo. So, in my case, sa Pilipinas kasi hindi naman ako, syempre sa Pilipinas, hindi rin naman ako magamit, mag-lotion, mga ganun. Ginagamit ko lang pulbo eh. Pero dito napansin ko, hindi sila masyadong gumagamit ng pulbo. More o powder. More on moisturizer. Ito ay Cetaphil. So far, yan pala nagagamit namin. Bali ito kay ate na ito, nabili niya na dito. Pero if ever makakapagdala kayo, magdala na rin po kayo kasi. Kasi mararamdaman nyo agad yung yung weather talagang kakapit agad sa balat nyo. So, moisturizer sa face yan. Ayan, tapos next natin ay, kanina kung may moisturizer sa mukha, ito naman moisturizer sa skin and overall sa balat. Yan. So, bali ito daw. Bali ito kasi, galing pa to ng Pilipinas. Isa to sa mga dala ng husband ko sa bagahe niya. Kasi ang bango nito eh. Ang bango talaga. Pag nalagay mo to, bango. Pero sabi ni ate, kasi to, medyo mahal to. Dapat daw hindi ito ang binibili mo kasi, medyo pricey ito. So, sabi niya, suggestion niya, ito lang muna ang gamitin mo. Pang masa ang presyo nito. Hindi ko alam kung magkano pero mas mura to kumpara dito. Kasi Body and Works to eh. So, ito pang malakas ang gamit. Moisturizer all over the skin. So, kailangan din talaga to kasi pag hindi ka naglagay, parang ang dry ng balat mo, parang ang tanda mo, parang tumanda ka lang 20 years pag hindi ka naglagay nito. Yun nga yung sa amin yung parang culture shock na kailangan ba talaga namin gawin yun? Kailangan ba talaga maglagay nito? Pero talaga, sinasabi ko sa inyo, kailangan nyong gawin. Kasi para hindi rin madry yung balat nyo. Moisturizer. So, ito ay gawa sa coconut orchids body lotion. Di ko alam kung saan nabili ito ni ate. Pero maganda siya, mabango naman siya. And next natin ay cream salve. Yun. Ang dala ko nito dito ay 20 pieces. Pero dahil yan, magtutumats na kami. Isa na lang siya. Kaya na-push tuloy akong gawin tong content na to kasi mauubos na itong cream salve na dala ko galing sa Pinas. So, bali, meron naman ditong nabibiling cream salve na nasa bottle, na nasa, siya lagayan, no? Pero iba talaga yung galing, yung authenticity, yung nakasanayan mong gamitin. So, inihanap-hanap mo yung amoy. Di ba mabango to? So, yun, parang ito lang yung feeling ko na, sa buhok ko. So, yan, isa na lang siya.
Sana may umuwi, tapos magpapadala ako nito. Ayan. Bali, hati kami dito ni nanay. Ito yung, siguro, kalahati lang naman yan. Hinahati namin. Siyempre, kailangan magtipid. Yun. Next natin ay, it's a girl thing. It's a sanitary hygiene napkin. So, ito guys, ang dala ko nito, ano lang, isang pack lang. So, nung nalaman ko kung magkano to dito, dapat pala dinamihan ko na yung dala. Siguro magdala kayo ng stock nito ng, for 1 year. Ayan. Kasi ang ano siya, nasa $4, $3 din siya. Oh, $4, i-convert mo na sa 200. Mahigit. O, diba? Kung kaya mo naman tong dalhin, mas maraming madadala ka, mas maganda. Kasi, iwas gastos na rin. So, yun. Isa sa mga regrets ko kung bakit konti lang yung dinala ko. Sayang din kasi yung pambili mo, diba? Yun, sayang. So, kayo, kung aalis kayo, magdala kayo ng marami nito. Pwede naman tong pit-pitin sa bagahe. Kaya ng mga 6 packs. Or kahit mga 10 packs siguro, pwede. Basta i-push na lang sa lagayan. Magaan naman to eh. So, yun lang. So, kasi sayang din yung bibili nyo. Kaya magdala kayo ng marami. Advice lang. Next natin ay deodorant. Ito ang deodorant ko sa Pilipinas. So, dinala ko siya. Nagdala ko ng 2 bottle. Then, ito rin yung ginagamit ng anak ko. Ito ay sa personal collection. Yan. Pero, hindi pala ito kailangan din eh. Hindi ka masyadong papawisan. At saka yung deodorant nila dito at sa Pilipinas, magkaiba. So, bali yung deodorant nila dito is, siguro parang mga mild lang. Kasi nga dahil sa weather. Katulad nung husband ko, nung umuwi siya ng Pilipinas, ginagamit niya yung deodorant niya, galing dito, hindi tumatalab. Hindi tumatalab talaga kasi grabe yung, at init sa atin. Iba talaga yung init doon. And yun, na-realize niya, hindi tumatalab. Yun, nagtawas na lang siya. Mas effective yung tawas kesa sa deodorant na galing dito. So, bali ito, optional na lang to guys, kahit hindi na kayo magdala. Kasi hindi masyado magagamit. Pero, okay na rin para perong kayo. At least magdala kayo ng isa. Yan. Next natin ay Efficacent. Efficacent, meron din naman nabibili nito sa mga Filipino store. Pag naninibago ka sa weather, yan, malamig, yan, pwede mong ilagay sa tiyan mo or sa talampakan mo, pwede mong inumin, sorry, pwede mong amuyin, ayan, ano ba yan? Ayan, kasi nakaka-relax siyang amuyin. Ayan, at saka, eto, Padre Pio, ito, kinailangan ko to nung nagbara yung nose ko, so maya't maya, naglalagay ako sa ilong ko. Padre Pio. Kay ate to eh. Nabili niya sa Batangas yata nung pumunta sila. So, kung makakapagdala kayo, maliit lang naman siya, pwede nyo ilagay sa inyong hand carry para madali nyo makuha in case kailangan ninyo. At meron pang importante akong hindi nadala, yun yung vitamins, diba? Sa daming makakalimutan vitamins. Yung aking vitamins naman is food supplement na 1 of tea. Ayan. Pinapromote ko. Yan din yung ginagamit ng mga anak ko. Naiwan ko doon sa aming basta naiwan ko yun eh. Kasi paalis na kami. Kinabukasan paalis na kami noon. Tapos, niyaya ako nito ni Coach Len. Mag-burger. Tapos nailagay ko siya doon sa parang tindahan namin. Hindi ko na siya nabalikan. So, nasa isip ko, nasa siya. Nasa baleta ko na siya. So, yun, hanggang sa umalis na kami, nandun pa rin siya. Hindi siya umaalis doon. So, bali kasi yung 1 of tea, ang pag-inom nun is 1 cup lang siya a day. Kasi nung nasa Pilipinas ako, may time na pag hindi ako nakakaligo ng isang araw lang pag hindi ako nakaligo ng isang araw doon, tinutubuan na agad ako ng mga singaw-singaw, yung mga butlig-butlig. Since nung gumagamit na ako ng 1 of tea, ayun, kahit hindi na ako maligo ng 1 week, ang bango. Hindi, kahit hindi na ako maligo ng
mga 2 days, 3 days yan. Hindi na ako tinutubuan ng singaw-singaw na mga butlig-butlig. Yun, kaya napansin ko yun nung umiinom na ako ng 1-OP tea. Yun ang naging sa akin, benefits. Kaya parang, kailangan, daling ko to sa Canada. Pero naiwan ko nga. Pero, salamat sa Diyos, hindi na ako nagkakaroon dito ng mga butlig-butlig. Kasi kahit hindi ako maligo ng isang araw or 2 days, hindi na siya tumutubo. Salamat sa Diyos. Pero syempre, gusto ko pa rin, meron akong 1-OP tea kasi yung hinahanap ng sistema ko na immune booster ko. So, marami din siyang benefits. Isa rin yan sa mga binibenta ko sa Lazada. 1-OP tea food supplement. Natin ay Pansit Canton. So, bali itong Pansit Canton, meron naman nito dito sa mga Philippine store, sa mga Pinoy store, or sa mga remittance na padalahan, may mga Pansit Canton. Pero kasi, iba yung lasa niya. Ayan. Sabihin ko na naman, iba yung authenticity talaga. Hindi ko alam kung bakit, pero galing din naman ito ng Pilipinas. Iba yung nila, iba talaga yung sa Pilipinas. Siguro iba yung pang-export nilang material. Iba rin talaga yung sa Pilipinas. Pero anyway, bihira naman kami kumain nito kasi hindi naman siya healthy. So, parang minsan craving ka. Gusto mo siyang tikman. So, nasa sa inyo na kung magdadala kayo nito or hindi. Kaya sinasabi ko lang na iba yung lasa. Hindi siya kasing lasa nung nabibili sa Pilipinas. So, pwede naman kayo magdala nito basta i-declare nyo lang dun sa inyong luggage na meron kayong pagkain or kung anong klaseng pagkain, ilalagay nyo dun sa arrive can. Meron kasi dong option na kung ano yung dala mong, kung anong dala mo dun sa loob ng luggage mo. So, isa siya sa, may mga option dun na i-click ka sa pagkain. So, alam parang ganun eh. So, huwag nyo lang kalimutang i-declare. Okay? Then pagkain guys. Sa pagkain guys, kailangan magdala kayo nito. Kasi hindi nyo may expect yung mga unexpected delay sa airport. Katulad kami, 3 connecting flights kami. Maraming beses na nagbago yung schedule namin. Siyempre, kailangan mo, siyempre maghihintay ka dun sa waiting area. Sa Vancouver, naghintay kami ng 6 hours. O syempre, ang meron lang dun is Starbucks ba yun? Tim Horton. O diba? Pagbili mo dun, $1 agad. Pero kung meron kang dalang pagkain, survival na pagkain, yan, hindi ka magugutom. So, ito ay very important. Syempre, katulad ng mga dun sa Japan. Sa Japan, di naman kami na-delay dun. Dito lang sa Vancouver, na-delay kami dun. Kaya dapat meron kayong dalang pagkain sa inyong carry. So, para hindi kayo magutom. So, tapos idadagdag ko lang guys, yung magdala kayo ng maraming warmer. Yun ang mga naiwan, isa sa mga naiwan ko. Ayan, syunga lang. Kasi marami akong leggings sa Pinas na mainit. Yung pag sinuot mong init, 1 piece lang siya pero mainit. Maganda siyang gawing warmer dito. So, kasi dito, hindi uso yung pantalon or pants na maong mga ganyan. Kasi, madali siya pasukin ng lamig. So, dito, ang uso dito is yung mga sweatpants, jogging pants. Then, bago mo siya suotan ng jogging pants, meron kang warmer. So, pag medyo lamigin kang tao, yun, kailangan mo yun. Yun ang hindi ko nadala. So, sayang. So, kayo, kung pupunta kayo dito, magdala kayo noon kasi mahal din yun nasa $5, $7, $8. So, kung meron kayo, so may iwasan yung gumastos. Ayan, diba? Kailangan magtipid. So, ayan guys. Na-share ko na ba lahat? Nasabi ko na ba lahat? Sa mga viewers po, meron po kayong gustong i-add na pwedeng dalhin, necessity, or anything na makakatulong sa ating mga kababayan na papunta dito, pwede po kayo mag-comment down below. Ayan, share nyo po yung experience nyo. Bahagi po natin yung ating experience dun sa mga paparating po dito. Ano pa ba? Tapos naalala ko pala nung sa Japan, nung bago kami umalis, nagpidos kami yung pre-departure orientation
ang naalala ko dun na advice nila, tips nila, magdala kayo ng mga gamit nyo na for 1 week. Oo, kasi for 1 week. Kasi, ang sabi nila, pagdating mo, kapag bago ka pa lang dun sa lugar, so hindi mo pa alam kung saan ka bibili ng mga kailangan mo, katulad ng toothpaste. Ay, may toothpaste. May dala pala akong toothpaste, pero naubos na. Yung alert, yan. Personal collection din yun. Toothpaste mo, cotton buds, hygiene, mga ganyan. Basta anything na magagamit mo, yung grocery, consume mo for 1 week. Kasi yun nga yung ina-advise nila na hindi mo pa alam, hindi mo pa kabisado yung lugar, hindi mo pa alam kung saan yung bilihan. So, dapat meron kang dalang gamit mo for 1 week. Katulad ng sabon, shampoo, pagkain. Ayan. Kasi, which is tama naman. So, sa Japan, nagamit ko yun. Nagdala ako ng mga kailangan ko. Kasi, ako lang mag-isa dun nung umalis ako. So, wala akong relative dun. So, katulad dito kay ate, merong relative dito. So, kahit pa paano, nakakapag-share sila ng mga kailangan namin. So, ayan. Thank you, Lord. There you go, guys. There you have it. I hope nakatulong po ako sa inyo sa pagbibigay ko ng mga tips sa mga bagay na pwede nyong dalhin dito sa Canada. And congrats and advance good luck po sa pagpunta nyo dito. And I hope kung papalarin o loloobin ng Diyos na magkita po tayo dito, makapag-selfie tayo together. Ayan. Thank you for watching and reaching this far. And see you to the next vlog. Alapashin! Kay sarap